A day in our life as a simple family living here in Canada. For today's mini vlog, isi-share ko sa inyo yung naging journey namin ni Asher sa pag-apply ng visa papunta dito sa Canada. Ito yung panahon na nag-medical na kaming dalawa at lumuwas ng Manila na kami lang. 3 years old pa nga lang si Asher nung time na to, kaya naman takot na takot ako na ibiyahe siya dahil bukod sa malikot siya ay hindi ko rin talaga kabisado ang Manila. Hanggat maaari nga ay ayaw ko siyang binibitawan dahil ang dami din tao. Sa pag-aasikaso nga ng visa namin, ako lang talaga yung lumuluwas ng Manila para mag-submit ng mga requirements namin, kaya lang dahil medical ito, kailangan ko siyang isama. May 29 nung nakaalis yung asawa ko papuntang Canada at ilang weeks lang ay nag-apply na kami ni Asher ng visa. Disclaimer lang, lahat ng babanggitin ko na naging process ng spousal visa namin ay sariling experience namin. Hindi kami gumamit ng agency at nag-DIY lang kami at tinulungan nga ako sa pag-apply ng visa ni Ate Ella na kamag-anak namin sa side ng mama ko na nasa Canada din. Siya ang nagbigay ng idea sa akin na pwede na kaming sumunod sa asawa ko agad. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil naglaan talaga siya ng oras para matulungan ako. June 15, 2023 nung nag-apply ako ng visa at nag-submit ng mga requirements through online sa website ng IRCC ng Canada. Ang binayaran ko sa application fee namin ay 440 Canadian dollar at kung i-convert naman ito sa peso ay nasa 17,600. Para sa aming dalawa na yon ni Asher. Ang processing time na binigay sa akin noon ay 8 weeks at i-insert ko na lang yung mga screenshot na naitabi ko dito. Pero June 2022 pa lang nakareceive na ako ng email na for biometrics na ako. Kaya lumuwas ako ng Manila ng June 27 at pumunta sa VFS Global Visa Application Center sa Makati para mag-biometrics. Hindi na ni-required na mag-biometrics si Asher dahil minor pa naman siya. Pagkatapos ng biometrics ko, July 14 naman nung nagpa-upfront medical kami ni Asher at ito nga yung sa video na to. Kinabukasan lang July 15 lumabas na agad yung result ni Asher dahil urine lang ang kailangan sa kanya sa medical niya. At ang sa akin naman ay July 20 yung result at parehas nga kami napasado sa medical. Ang binayaran nga pala namin sa medical ay 3,000 para kay Asher at 10,000 naman para sa akin. At pagkatapos nilang ma-receive ang medical namin ay July 28 lang ay naka-receive na ako ng email from IRCC na approve na ang visa namin. Sobrang saya at pasasalamat dahil panibagong blessing na naman ang pagkaka-approve ng visa namin. Ibig sabihin ay tuloy na talaga kami na pwedeng pumunta ng Canada. At ang last step na nga lang sa process namin ay ang passport stamping. At i-insert ko nga ulit itong video na to nung lumabas akong mag-isa sa Manila para ipasa ang passport namin for stamping. July 31 nga ito at same pa rin naman lugar sa BFS Makati. Bago nga kinuha yung passport namin dyan ay in-interview muna ako. Ilang question lang naman yon at lahat naman ay nasagot ko ng tama. Ang bayad naman sa passport stamping noon ay 477 per passport. Since dalawa kami ni Asher kaya dalawa ang binayaran ko at nagkakahalagang 954 plus 150 sa locker during appointment dahil kailangan mong ilagay yung bag mo sa locker at yung iba mo pang gamit na dala-dala. Nung nag-fill up nga pala ako ng application namin through online, may mga requirements doon na hiningi ang IRCC dahil hindi ka naman basta-basta maa-approve kung hindi mo maipoprovide yung mga requirements na kailangan para sa visa mo. August 8 nung ma-receive ko ang passport namin through LBC at may tatak na nga ito ng Canada. From that date ay anytime pwede na kaming lumipad pa Canada pero nag-decide kami na October na lang kami aalis at para makaipon pa yung asawa ko kahit papano at makapag-spend time pa din kami sa pamilya ko sa Pinas. Sobrang bilis lang ng naging proseso ng pag-a-apply ng visa namin noon at ang tanging pinanghawakan ko lang ay ang pagdadasal at lakas ng loob, tiwala sa Diyos at sa plano niya kung saan niya man kami dadalhin. Mabilis man ang naging proseso namin pero hindi ibig sabihin noon ay naging madali na lang lahat para sa amin. Pinagsabay ko ang pagtatrabaho habang nag-aayos din ako ng papel namin at gaya ng dati ay wala din kaming ibang pinagsabihan kundi ang pamilya at malalapit na kaibigan lang. Nung time na to na lumuwas kami ni Asher ng Manila, alam nyo sa totoo lang sobrang hirap magbitbit ng bata pa Manila lalo na sa katulad ko na hindi talaga familiar sa lugar sa Manila. From Bataan, nagbus kami pa Manila at pagdating sa Manila, nag-LRT kami at mga jeep na lang papunta sa Makati. At ganoon din pauwi vice versa. Awang-awa ako kay Asher dyan dahil siksikan at kitgitan sa mga sakayan at walang special treatment, walang bata o matanda pagdating sa sakayan sa Manila. Idagdag mo pa yung sobrang sama ng panahon na paulan-ulan na mas lalong nagpahirap sa pagbabiyahe o commute. May time na kapag naglalakad kami, umiiyak na siya, sinasabi niya na pagod na siya at gusto nang magpahinga. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na kailangan namin magtiis at magtiyaga dahil kapag natapos na kami dito, malapit niya nang makita at makasama ulit yung daddy niya. Lahat ng pagod sa journey namin na to ay worth it at kaya ko naman siya sinashare sa inyo para magkaroon kayo ng konting idea at i-remind na din kayo na kung may pangarap kayo ay huwag niyong susukuan at walang
walang instant sa buhay dahil lahat kailangan samahan ng dasal, kilos at pagtsatsaga. Lahat tayo ay may kanya-kanyang timing sa buhay. Hindi man agad ibigay pero naniniwala ako na kapag pure ang intention mo sa isang bagay, ibibigay at ibibigay sa iyo yon ni Lord sa tamang panahon na gusto niya. And that's it for today's mini vlog. Follow me for more. Thank you for watching.